Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Good morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 1:08 na sa hapon. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas. Sa ngalan ni Marian Grace Erenieta akong inyo kaupod Emerald Santiagudo. Kag subong nga hapon maupdanay naman kita sa Tuesday edition sang Babayi Ka diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Antes kita mag-umpisa, tamyawon anay naton sa tanan nga mga nanay, tita, lola, mga ninang, no? Kag tanan nga mga babayi nga naga-celebrate kita subong nga bulan sang National Women's Month, subong nga bulan sang Marso. No? Pinaagi man sa sini nga programa kung saan naga-highlight kita no sa mga nagkalain-lain nga babayi sa lain-lain mga sektor, no? Just in time no sa National Women's Month subong nga hapon pagaistoryahan naman naton kung paano sa ulugon sang Schools Division of Iloilo Province ang National Women's Month
diri sa ato no, diri sa pungsod Pilipinas no, ginatagaan gid sa nga importansya ang National Women's Month no, especially nga kada ahensya sang gobyerno may ara na sa nga GAD office so kon Gender and Development Office. Actually kada opisina may ara sang pondo no nga ginpain para sa mga programa sa idalom sang Gender and Development Office. Kaangay man diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Gani, bilang kabahin man sang partnership sang Radyo Pilipinas Iloilo kag Department of Education, hibaloon naton karon ang mga programa nga nakahanda no bilang kabahin sang National Women's Month sa bahin sang Division of Iloilo. Kamusta kamo subong nga adlaw sang Martes sa tanan naton nga mga tagpalamati diin man kamo nga bahin sang Western Visayas, diin man kamo nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo, isa ka mainit kag mapaang nga hapon sa inyo nga tanan. Do kasubong man sa mainit nga syempo nagadungan man ang pagsaka sang presyo sang gatong. Gani kamustang mga listeners naton da naka hingagaw bala kamo sa pagpatughong kagabi no antes ang ginpatuman nga price hike subong adlaw sang Martes and kainalang ginanunsyo na sang DOTR nga aprobado na epektibo Marso 19 ang pagpasaka sa presyo sang plete no sa aton nga traditional jeep to 1 peso, sa standard fare mahimo ng 14 pesos kag 2 pesos naman ang saka sa modernized jeep. No mangin epektibo ini Marso 19. Antes naton hibaloon ang mga programa nga nakalinya sa bahin sang Division of Iloilo para sa National Women's Month. Magakuha na kita sang detalye and report sang lakat sang panahon sa bahin sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas, report. Nagahulat no sa aton nga piyak nga linyang Pag-asa weather forecaster si Ma'am Yunor Silvestre para maghatag sang latest nga update sa lakat sang panahon. Ma'am Yunor, good afternoon. Ma'am Yunor, good afternoon. So, muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Tuesday, March 17, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon, kag diri naman sa Western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilat kag panagoob, tugas ang mga localized thunderstorms. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast, nga magadala sang makanay tubtub makasaran ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:56 kaginang aga, kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index ay yara sa may 32 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Yunor, before we let you go, ma'am, pila ang heat index naton subong nga adlaw sang Martes, ma'am, kay do nagapaanggid ang tiyempo diri sa syudad? Well, ang forecasted natin nga heat index, ma'am, ay yara sa may 32 degrees Celsius. Pero diri may ang amon din na record diri sa station ay yara na sa may 35 degrees Celsius ang pinakamataas. Okay, madamo gid nga salamat sa update sa lakat sang panahon. Ma'am Yunor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Welcome, ma'am. Nabatian ang update sa lakat sang panahon halin sa Pag-asa Iloilo, no? Again, na-mention naton nga subong
nga bulan sang Marso ginasaulog naton ang National Women's Month. Gani hindi na naton siguro pagpadugayon kaya ang aton nga special guest for today nagahulat na via Zoom live ang GOD focal person sang Schools Division of Iloilo si Dr. Dalia Tamayo. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo, Ma'am Dalia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas. Yes. Doc Dalia, first of all, let me greet you, ma'am. Happy National Women's Month, no? Sa imo, kag sa tanan man nga nagaupo dira sa imo nga opisina, ma'am. Pwede ka maka-greet anay or makapakilala sa aton nga mga tagpalamati subong nga hapon. Yes po. Magandang hapon po sa inyong lahat and Happy National Women's Month sa lahat ng ating mga kababaihan. Ako po si Dalia Tamayo, Public School District Supervisor, and at the same time, the Gender and Development GOD Focal Person of the Schools Division of Iloilo. And allow me also to say thank you sa Radyo Pilipinas sa opportunity na binigay niyo po sa amin upang maibahagi sa ating mga tagapakinig ang mga inisyatibo ng Schools Division of Iloilo in terms of the implementation of gender and development as well as the observance of the National Women's Month. Magandang hapon. Yes, ma'am. So, Tagalog ikaw, ma'am, pero makaintindi ka man sa hiligay Yes mo. po. Ay, okay, Opo. sige. Mag-adjust tayo ng konti para kay Doc Dalia, no? It's a pleasure to have ang mga focal person and guest natin from Department of Education. So, this month, ma'am, is National Women's Month and we all know na malaki ang role ng mga babae, especially sa Department of Education and especially sa Schools Division of Iloilo. And in celebration, ma'am, sa National Women's Month, ano-ano ang mga activities natin na nakalinya for this month, ma'am? Apo. Yes po, in the Department of Education, so very much aware tayo na mas marami ang mga empleyadong mga kababaihan kesa sa mga kalalakihan. And itong buwan ng Marso ay very fortunate mo para sa ating mga educators, both teaching and non-teaching personnel. So in the Schools Division of Iloilo, we are mandated to celebrate this National Women's Month, both in the schools level and in the schools division office. For the school level, so kanya-kanya no, we have 1,174 public, elementary and secondary schools. So meron silang iba't ibang way of celebrating this National Women's Month. Meron silang mga serbisyo kay WANA, meron siyang mga pedicure, manicure, mga beauty, pangpa-beauty no, para sa ating mga kababaihan. And then meron din mga forum and they are inviting the different empowered women na mga well-known na sa mga iba't ibang linya ng salipunan. No? Ini-invite nila sa mga schools. May mga talk about sa mga kung paano maging empowered ang isang kababaihan. And then sa division office naman, usually we have our Division Office Personnel National Conference no for the Division Office Personnel, and we have our Purple Wednesday. Yes. So tuwing Wednesday, we are invited to wear something purple, and as part of our advocacy, we also have our National Women's Month Advocacy T-shirt. So both in the division office level and in the schools level, so may ara sila dyan mga t-shirt. Then meron din silang mga hanging of the different tarpaulins or banner. And we are also joining in the online advocacy campaign of the Philippine Commission on Women. So ginagamit yung mga profile pic, mga frame prescribed by PCW, and mga any other collaterals prescribed by PCW. And also during our flag ceremony, so may mga patrivia kami about sa National Women's Month. And then together with that, may mga prizes man na ginahatag sa mga nakakasagot sa mga trivia. And may fini-feature na mga empowered women kada school and kada congressional district. And also this coming March 27, so that's the celebration of the division office, parang culminating activity siya ng Women's Month. And we will be featuring one empowered woman per congressional district in the whole province of Iloilo. And also,
So every Friday naman nakikinig kami ng mga musika ng mga kababaihan which is available from the PCW also. So far ma'am, halos ganun po yung mga different Yes. services na pinoprovide ng school and the division office. Jam-pack, ma'am, ang mga activities natin for National Women's Month, Doc Dalia. Kumbaga, ma'am, per school kanya-kanyang approach, no? Or kanya-kanya sila Yes po. ng idea or set of activities. Sila na ang bahala, ma'am. Binigyan nyo sila ng authority na makapili kung ano ang kanilang services or program for this National Women's Month, ma'am. Yes, correct po. And we are guided by the issuance of, aside from the PCW, the Department of Education, the central office, issued a DepEd memorandum about the celebration of this 2026 National Women's Month. And in compliance with that, so the division office also issued a division memorandum to ensure that all our schools in the province of Iloilo will really participate in this advocacy, no, which is about the empowerment of our women. So lahat ng kada schools, meron naman sila mga respective na God budget that they can utilize, no, to support or to fund this celebration. And the same with the division office, we have our part of our budget, no, is the minimum or the at least 5% God budget. So doon po namin kinukuha. Kaya wala pong dahilan para hindi po maka-join ang mga Yes. schools at ang division office dito sa National Women's Month celebration. Yes, Doc. And na-mention mo kanina na mas marami ang mga babae natin na empleyado, no, sa Schools Division Office of Iloilo compared sa mga lalaki din natin na personnel, ma'am. Meron po ba kayong estimate or roughly percentage kung ilan ba ang mga babaeng personnel natin sa Schools Division of Iloilo, Doc? Apo, based po dun sa initial po namin na data gathering sa Census Aggregated Data, out of the estimated 22,000 personnel, Wow. 60% of that are women. Women Wow. employees, both in the school level and in the division office level. So roughly So mga marami-rami po. 12,000 or so, no, ang mga mababae naton nga mga personnel, hindi lang mga teaching staff as well as non-teaching staff and Yes po. faculty ng kanya-kanyang school, no. Amo na ka influential ang role sa mga babae sa aton nga mga eskwelahan, no. And Doc, I know personally nga ikaw kayo ang nag-o-oversee, no, sa mga programs din and mga iban pa gid nga mga services to promote ang empowerment sa mga kababaihan. Pero andito na tayo ngayon sa digital age, marami ng mga challenges din na kinakaharap ang ating mga personnel, especially nagre-range sila sa mga edad, no, ng mga 30s, 50s, no. And sa inyong pag-monitor, pag-observe, ma'am, ano-ano ang mga challenges nga gina-face, no, sang mga personnel naton nga mga babayi sa ilang workplace or sa ilang man nga mga eskwelahan at this age? So at this digital age, kung i-range po natin sa mga according to the age na, so ang medyo may challenge lang naman in terms of accessing the digital platform is yung mga medyo nasa may edad na, no? Pero itong mga bago natin mga personnel na nasa mga age, mga early 30s and below, so medyo wala pa mga challenges. Pero whatever challenges na na-encounter nila in terms of accessing the availability of these digital resources, ara naman ang ating mga personnel, no, mga ating mga technical experts na nag-guide sa kanila on how they will be capacitated to do that, especially if they were going to use that as a means to enhance their sa mga school level, no, to enhance their teaching preparation sa mga lesson plans, sa classroom delivery. So ara ang ating mga ICT personnel, and they are really providing the capacity building, may mga orientation, and they can do that during their LAC session, mga inset district-wide, school level, and then meron din naman sa division. And also part na din dyan ngayon na ini-incorporate ni DepEd is the use of artificial intelligence, no? Na that can be both used by the personnel and also the learners as well. So
mga challenges pero so far kaya naman ang provide ng technical assistance ng DepEd. Yes, no. And we know ang mga teachers kasi natin as mga non-teaching staff, no. They wear many hats, no, aside sa ilaman nga trabaho sa ilang eskwelahan, sa kanilang paaralan, they also serve as mother, may mga nanay, partners, asawa, no. How do we go about, ma'am, sa mga challenges na ito, no? Especially sa mga personnel natin sa Schools Division of Iloilo na balancing yung kanilang role as teacher, as employee, and at the same time as mothers, as wives, no, as partners sa kanilang family. Yes po, no, kahit na sabihin natin na medyo umaabanse na tayo sa gender and development, hindi pa rin maiiwasan yung mga tinatawag na mga multiple burdens na na-encounter po ng ating mga empleyado, hindi lang naman ng mga kababaihan, kahit yung mga kalalakihan natin mga empleyado is may mga multiple burdens din sila na na-encounter, pero syempre majority pa rin yung sa mga kababaihan. Katulad ko, no, sa akong ina, sa akong nanay, tapos, syempre, I work sa division office. So, paano ba natin talagang mai-advocate yung tinatawag na work-life balance? So, ang isa namin nakita siguro na very happy man kami, no, sa Civil Service Commission kasi inalaw kami sa flexi time. So, siguro isa to sa mga consideration na pin-provide ng ating gobyerno na we are flexible to adjust our reporting, our duty sa division office, no, and at the same time sa mga non-teaching personnel na hindi lang kami naka-fix sa 8 o'clock to 5 o'clock. So basta maka-duty kami ng 8 hours. So that is for the division office level. Pero sa mga school, in terms of their reporting in terms of the time. So, hindi po natin madudu away yun kasi ano sila, subjected sila sa kung ano talaga yung schedule ng klase nila. So, they really need to follow. Pero, ang iba naman doon is may pinoprovide naman yung mga schools, na mga learning centers natin. For example, sa ating mga kababaihan na may mga babies, mga lactating mothers. So, may pinoprovide kita ng mga facility wherein pwede doon madala yung ating mga babies ng mga mother para makapagata sila. And then meron din mga child rearing facility. Pero itong mga ganito po, ma'am, is as of now, nasa mga selected schools pa lang ang mga nagpo-provide. Pero siguro later on, isa yung pwede nating tingnan kung paano ba talaga sila matutulungan. So yung iba may mga drop-in center, pero sa mga classroom lang, kung may available na classroom. And then, ang tumitingin dito sa mga available, sa mga drop-in centers, sa mga schools, kung sino lang yung mga available din na parents, or kaya kung may available na staff na pwedeng mag-watch over sa mga kabataan kung nandoon sila. And as much as possible, ini-encourage naman po tayo ng ating mga top-level management na kung ano lang po ang pwede natin gawin within the school hour, no, na hindi naman makaka-hamper sa ating mga activities na dapat gawin pag uwi natin ng bahay. And kung hindi naman kinakailangan na mag-report sa office ng Sabado ng Linggo, so talagang hindi naman po pinapa-report para at least yung ating Sabado, Linggo, ating mga holidays, talaga nakaalat naman sa ating mga family obligations, no po. And we are very happy sa ating mga boss, no, sa ating superintendent. Sa ngayon po, we have our Schools Division Superintendent, si Dr. Ruby Therese Almension, and our Assistant Superintendent, sina Dr. Destresa, si Ma'am Luni Sampani, and si Sir Gerson Labos. So mga very supportive po sila. And as well as our school principal. Kaya nga po, ma'am, no, isa rin po sa initiative ng Department of Education, Schools Division of Iloilo is to capacitate all our 1,174 school heads about gender and development para mapag-usapan how can we be gender sensitive in terms of the delivery of our services, not only to our learners but also to our personnel. Teacher man yan, non-teaching personnel man yan. So how can we provide a gender responsive, gender sensitive services? Kaya po, i-announce ko na lang din po na we have our 4 batches of training starting April 15, 16, 17 up to May, wherein we divided these 1,174 school heads
to really undergo the 3-day capacity building on gender and development. So pag-uusapan po doon, no, how important gender and development is sa context ng school, no, sa context ng education, and then the roots, the history, and then because how are we going to execute our authority, lalo sa mga school heads, no, in terms of their power or authority na talagang gender responsive naman and gender sensitive in dealing with their personnel, in handling the operations in the school, in giving the supervision. And also, one of the important topics also to be discussed there is in terms of gender mainstreaming. So siguro dyan napapasok po yung sinasabi nyo kanina na how are we going to address these different situations ng ating mga personnel na may mga multiple burdens sila. So pwede po itong pag-usapan kasi yung mga gender analysis na ano ang mga role nitong mga teachers na to na nasa ganitong age, na mga married, ano naman ito sa mga single na nasa ganitong age, ano ang mga considerations na dapat ibigay sa kanila. So doon po pag-uusapan sa ating training, as well as the GAD planning and budgeting, no, after nila mag-analyze, ano yung mga pwedeng serbisyo na pwede nilang ibigay sa mga teachers, they have to put it into their GAD plan and budget, and then later on, they have to report their accomplishments in terms of the implementation of gender and development, which is part of it is the celebration of the National Women's Month every year. Wow, timing ma'am na after sang National Women's Month training agad by April, po. no, ang mga school heads naton sa Schools Division of Iloilo. And we know, no, kung gaano kalaki ang role ng mga school heads din, no, sa pag-manage sa kanyang mga personnel, teaching and non-teaching personnel, as well rin sa pag-decide, no, ng mga decisions, kung paano ma-make sure na gender sensitive, paano din i-approach, no, ang mga personnel kasi iba-iba ang mga personnel din natin ngayon, no, different genders, different din ng mga backgrounds, and syempre malaki rin ang role ng mga teachers natin as the teaching, no, staff na nag-guide sa mga estudyante and learners natin, knowing na dapat ang usapin tungkol sa gender and development is nag-uumpisa rin talaga sa schools, no. So for you ma'am, no, para ma-highlight lang din natin sa mga tagapakinig and listener natin, gaano ba ka-importante na pinag-uusapan natin at nagbibigay tayo ng focus sa gender and development programs sa mga schools natin? Opo. Kasi po mahirap po mahirap i-advocate ang gender and development if number one, ang mga leaders natin, ang ating top management leaders ay hindi naman gender aware. Yes. Na wala silang kasi before pag sinabi mo gender and development, ay ano ba yan? God, no? God, paano pang Christmas party, pang excursion? So parang na-misuse po natin yung talagang totoong advocacy, totoong objective ng gender and development. Yung iba naman sinasabi, ay ano ba yung mga gender and development na yan? God na yan, para lang yan sa mga babae. Which is hindi po, kasi kaya nga gender and development, hindi lang ito para sa mga babae, kundi para din sa mga lalaki at sa lahat ng uri ng mga gender LGBTQ. na meron tayo ngayon. Yes. Very important na number one is makapacitate natin ang ating school personnel. So na-mention ko kanina, school head po muna. Kasi after the school head, makapacitate, so they are expected na ibaba naman nila ito sa kanilang mga personnel, no? So sila naman yung magkakapacitate sa kanilang mga faculty at saka sa kanilang staff para later on, yun din naman yung gagawin na treatment ng mga teachers sa kanilang mga kabataan. Very challenging sa time natin ngayon kasi ang dami ng mga nasa gender crisis and then ang iba pa, mga very emotional pa yung ating mga kabataan. Mga learners. Ang mental health ng ating mga kabataan parang medyo at stake, no, sa generation po ngayon na konting sabi mo lang na mga words, no, pwede silang hurt, pwedeng ibalik. Kaya nga po kasama doon sa i-discuss natin sa training yung tinatawag natin na gender fair language. Kasi hindi tayo aware, minsan na joke lang natin sa tao, no, whether professional man or mga kabataan, pero it's already an offensive word na pala para sa ating mga kabataan or para sa ating mga personnel. Yes. So bakit kailangan talaga nating i-implement ang gender and development? Isa lang po yan. Number one, ano nga ba ang dapat, no? So syempre, ang ating respect
sa bawat isa sa atin, regardless of our gender, bata man yan, maedad man yan, matanda man yan, babae or lalaki. So dapat ma-inculcate natin yung respect sa kada isa. At aside sa respect, syempre papasok din dyan talaga yung pinaka-aim ng gender and development na gender equality. No? So far sa Pilipinas, hindi naman ganun ka-issue yung gender equality. Although hindi pa naman talaga totally natin na-achieve yung gender equality kasi mahirap. Mahirap. Mahirap talaga, no? Yes. Yung sinasabi pa lang na representation in a particular club or organization, dapat balance ang babae at lalaki. Gustuhin man natin, like halimbawa, sa case nga ng DepEd, no? Sa school, mas marami talaga yung mga babae na mga teachers kesa sa mga lalaki. So wala tayong medyo out of, out of Our control control. in terms of that. Tapos in terms of the mga hiring naman, although very tinitreat na natin yung ini-implement na natin yung equal opportunity for all, pero halimbawa sa school si teacher 5 na ang babae, isa pa lang yung lalaki. Dapat pag-hire tayo ng lalaki na Para applicants, hindi na balance. pwede. Kasi nga andun yung equal opportunity for all. So isa yun sa mga considerations, pero at least sa ngayon yung gender fair language, ma-master natin, ma-implement natin. And then we try to really do our best to respect every person, regardless of their religion, regardless of their ethnicity, regardless of their opinions. And as long as we are not violating any laws or any policy, any law or respect should always be there. Kasi kung may respect tayo, parang everything will follow na lang po, no? So yun Yes. talaga yung number 1 natin na dapat i-advocate sa gender and development. And then yung mga gender equity na tinatawag, mga provision of resources to our learners, to our school. So isa din po yun sa pwede nating i-consider. Yes, and we start with these small steps. No? Actually, huge steps na nga, no? Compared sa mga previous years pa, Doc, no? And now, i-implemented na per office, per agency, and pati ang mga private, no? Mga entities Yes po. nagdo-join na rin sa celebration ng National Women's Month and pag-implement ng gender and development programs, no? And ang mga sensitive topics din, ma'am, no? Especially ang mga cases din na mga issues din sa school, no? Do we have reporting mechanisms sa side ng DepEd, ng Schools Division Office of Yes. Iloilo sa mga cases halimbawa ng mga sexual violence or mga bullying or kahit any cases, ma'am, ng mga sensitive topics? Do we have reporting, no? Nga requirements or Yes po. reporting Opo. ways? Yes po. Ang gender and development, although it's a big program, pero hindi to stand alone na program. Kaya under the gender and development, we can work with the Child Protection Committee, the Learner Rights Protection, no, which are working also about sa mga child abuses, mga gender-based violence, and other cases na may kinalaman sa ating mga kabataan at saka sa ating mga employees. In terms of reporting po, no, sa DepEd, meron na po tayong standard procedure which is stated in DepEd Order number 40 po, no, sa child protection. Na if may mga cases na mga ganito like mga bullying, mga cases, suicide, rape, so meron na po tayong referral pathway and we are happy to inform, no, i-introduce ko na lang din Yes, po, no, kasi ma'am. this Go is one ahead. of the initiatives po, no, of SDO Iloilo na magkaroon po ng standardized ang referral pathway in collaboration with the different agencies sa province of Iloilo, like mga sa provincial Police. health office, no, sa MSWD, mga ganun po, on how to standardize the referral pathway. Like may nag-report sa school na may abuse or like halimbawa may rape case na nangyari or suicide, saan na i-refer ni school ito? Anong corresponding agency dito sa atin sa province of Iloilo? So kada special case, meron siyang sariling referral pathway. So halimbawa, i-forward ang child abuse, i-forward ni DepEd sa MSWD.
And then from the MSWD naman, so meron silang referral pathway kung saan naman pupunta itong case. And then meron ng monitoring na nangyayari. So, hindi lang po ito stand-alone na activity na gender and development, just like what I've mentioned, kundi ano siya, in collaboration with the different programs of DepEd na may kinalaman talaga sa safeguarding the rights and the safety of our learners. And also, i-include ko lang po, no, ang mga school levels, ngayon po, ano sila, very active sila, like sa mga implement orientation, conducting na mga Safe Spaces Act, na mga orientation, no? Tapos, ang learner rights protection natin, meron din silang sarili silang resource package on how to advocate, how to orient our people in the school about this mga safe touch, no, yung mga bawal na touch, hanggang saan lang pwede mag-touch ang isang tao sa mga bata or sa kapwa personnel. So, so far po, maraming initiatives ang DepEd Iloilo in terms of really advocating the safety and well-being of the learners and as well as the personnel of DepEd Iloilo po. Yes, and we are very fortunate, no, to have this conversation with you, Doc. And I know, hopefully, mga listeners natin na nakikinig, this is very important to learn ang mga ganyang advocacies ng DepEd, especially sa mga parents, guardians ng learners natin na meron palang mga ganitong programa. And it is why very important talaga na we have this kind of conversations, no? And napakagaling ni Doc na mag-explain, no? Hopefully marami kayong natutunan, especially sa mga listeners natin, Doc. We are... Ay, ma'am, pwede ko lang po maidagdag, no? Yes Madugang po. lang po ako, no? Go ahead. Recently, yes po, kasi yung sabi ko kanina, hindi stand-alone talaga sa gender and development and the child protection, mental health, and the learner rights. So, the recent initiative of our schools division superintendent, isa po siguro to sa kanyang flagship programs ngayon, no, si Dr. Ruby Theris Almencion, is the EduCare, which was recently launched last Friday sa Dumangas National High School. So sa EduCare, ito po yung parang collaboration na strengthening of the mga child protection, si learner rights, si mental health, no? So, tinignan niya paano mag-collaborate itong tatlong major programs ni DepEd para lang talaga hindi siya program mo, implement mo, program ito. Isa implement mo. Talagang with collaboration, strengthening. Opo, na-launch po yan, no? Pinresent po ni Sir Leonel Salvilla, our Division PIO, ang rationale nitong EduCare during the launching po sa Dumangas National High School, which was also attended by our Vice Governor Natalie Dibuque, and then our Congressman and the Mayor of, and Vice Governor and Mayor Biron during the launching po. And very successful po ang launching namin ng EduCare. Kumbaga ma'am, nag-launch pa lang sa Dumangas pero i-replicate din ba itong program sa iba pang schools? Yes po. Yun na po yung wino-workout ngayon kung paano na po siya i-implement sa school level na po. Okay, no? And I know very busy din ang Schools Division of Iloilo. Opening pa ma'am ng Wibra Amit ngayon sa Pasig. So we are running out of time. So siguro, bigyan ko kayo ng time ma'am para magbigay ng mensahe or announcement sa mga personnel natin from DepEd, mga teaching and non-teaching staff, as well as yung siguro message din sa public ngayon na sineselebrate natin ang National Women's Month. Go, Doc. So unang-una po sa lahat, on behalf of the Schools Division of Iloilo, nagpapasalamat po kami sa ating mga teachers, sa ating mga staff, sa ating mga principal, sa mga school heads na talaga pong ginagawa ninyo ang best nyo ngayon para i-implement talaga ang gender and development, no? Mga mandated GAD PPAs man yan, or pag-address sa mga gender issues na na-experience nyo po sa school level. Kami po ay buong puso nagpapasalamat na talagang sineseryoso natin ang pag-implement ng gender and development. At sa amin naman pong mga school leaders, no, sa Division of Iloilo, lubos po ako nagpapasalamat sa inyong suporta kasi naniniwala po ako na
kahit na anong ganda ng programa ng isang ahensya, kung hindi po sumusuporta ang ating mga leaders sa taas, wala pong mangyayaring success, no, sa mga programa na nais nating ipa-implement sa ating mga nasasakupan. Kaya thank you so much to all our education leaders, to all our school heads, sa ating mga teachers. Nawa po ay aside sa school, no, na pag-orient ninyo na para maging aware ang inyong mga school personnel on gender and development. Sana din po makascade ninyo yan hanggang sa community para meron po tayong talagang strong collaboration within the school and our community. At sa ating mga kababaihan, sa ating mga tagapakinig, ang gender and development po ay hindi lamang para sa mga babae. Kailangan po namin ang suporta ng mga kalalakihan kung paano talaga matulungan ang ating mga kababaihan na talaga truly empowered sila. And together, no, babae man or lalaki, let's do our best to have a very gender responsive, gender sensitive, working environment in the school level, in the division level, and most of all, in our respective homes and community. Happy Women's Month to everyone, and maraming salamat po sa Radyo Pilipinas sa opportunity po na binigay niyo sa amin sa Schools Division of Iloilo na ibahagi ang aming mga activities in relation to gender and development. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Dalia Tamayo, God Focal Person ng Schools Division Office of Iloilo. It is a pleasure to have you here, ma'am, and I know maraming mga wisdom and mga bagong impormasyon na learn ang mga tagapakinig natin. And to you, ma'am, at sa mga empowered na mga personnel ng Schools Division Office of Iloilo, we greet you a happy National Women's Month. And ma'am, maraming din pong salamat sa pagbahagi ng inyong oras. We know you have a busy schedule dito sa amin sa Radyo Pilipinas Iloilo, and we hope na this will not be the last time. Until next time ulit po dito sa Babae Ka. Thank you so much, Doc Dalia Tamayo. Thank you, Doc. Thank you po. Good afternoon. Good afternoon. Nabatian ang God Focal Person ng Schools Division of Iloilo, Dr. Dalia Tamayo. Again, no, as we highlight again, nga subong nga Marso, gina-celebrate naton ang National Women's Month, and what more, no, nga istoryahan naton ang mga ginakabig nga dako nga role sang mga kababainhan sa bahin sang education sector, sa bahin sang Department of Education. Ang mga maestra naton, pati na ang mga faculty and non-teaching staff, dako ang role sa pag-implement sang gender and development program. Sabataan nyo to ang hambal ni Doc nga ang gender and development wala nang nag-focus, no, sa mga programs para sa mga babae. We need the collaboration and ang support man sa mga kababayan naton, mga lalaki kag LGBTQ members naton. So we are all in this together. Siningin naton, no, ang very critical ang role nga ginahimo sang mga teachers naton and non-teaching staff sa pag-develop, no, kag sa pagpadako sang mga learners naton, pag-ensure nga bata pa lang may ara na sila sang idea sa ginatawag nga gender and development. So we hope ng mga programs nga na-mention ni Doc readily available ina kanami isang ilang mga initiatives, no, para ma-implement pagid ang GAD programs pagtudlo, no, sang mga layi kaangay sang Safe Spaces Act, programa para sa mental health, and syempre ang mga serbisyo man nga ginatanyag man, no, ang manami man tong iya nga gin-mention nga referral policy para sa mga wala man natin ginapangayo, pero in reality, gakatabo ini mga cases sang violence or mga sexual abuses nga gatabo sa mga eskwelahan, especially ang mga sensitive issues man, no, sa mga bahin sang aton nga mga learners kag mga maestra. So may ara na sang referral policy ang DepEd kung sa diin i-refer inahalin sa eskwelahan pakadto sa Municipal Social Welfare and Development Office pakadto sa division, no.
And syempre, ang mga linya man sa mga programang paghimuon sa DepEd in celebration man ya sa National Women's Month, no? Kadamo, may mga siling to ni ma'am, may libre nga manicure and pedicure, mga serbisyo para sa mga women personnel naton. So, i-avail gid ina sa mga teachers naton and non-teaching personnel sa kada eskwelahan. Siling ni ma'am 5% sang budget may ara para sa sininga aktibidad. So, wala sang reason nga hindi ka mo magpasakop kag mag-join sa celebration sang National Women's Month. And syempre sa mga learners man naton, mga estudyante, gamay man nga greeting kay ma'am, no? Gamay man nga pag appreciate sa iya, no? Gamay nga greeting nga ma'am. Happy National Women's Month, ma'am. Tagaan taman sa gamay nga appreciation ng aton nga mga mapisan and hardworking nga mga teachers and non-teaching personnel. Philippine Standard Time, 1:51 na sa hapon. Magapalayag lang kita sa pila ka mga pahanumdom kag magabalik pa ang Babae Ka. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Philippine Standard Time, 1:54 na sa hapon. Again, nagapasalamat kita sa Department of Education, particular sa Schools Division of Iloilo kay Doc Dalia Tamayo, no, sa pag-upod sa aton. Subong nga hapon sa Babae Ka, kag sa pagpalapnag man sa mga Gender and Development Program sa School Division of Iloilo.
In celebration man sa National Women's Month, no, ipahibalo lang naton nga ang Iloilo City Government, particular ang City Health Office, may ara sang Healthy Ka Ilongga One-Stop Shop Delivery Program kung sa diin pwede ka mo ka-avail sa mga free check-up, mga screening, cancer screening, cervical cancer screening, tuberculosis screening, dental services para sa mga kababainhan naton. Libre ina sa siyam ka district health centers diri sa syudad sang Iloilo. Bilang kabahin sang selebrasyon sang National Women's Month, no, nag-umpisa ina kahapon March 16 kag magalawid ina tubtub sa Biyernes March 20, no. So sa tanan naton nga mga kababainhan, tigulang man, may edad, senior citizens or mga kabataan naton nga luyag mag-avail, no, pwede ka mong makapadulong sa siyam naton ka district health centers diri sa syudad sang Iloilo kag mag-avail na sang mga health service. Wala nagtasang oras diri sa programa, babae ka gani. Thank you gid sa mga live viewers naton nga nagatan-aw sa Facebook Live sang Radyo Pilipinas Iloilo, no, nagatutok diri sa Facebook Live kag naga-comment si Ma'am Jean Manikan Contreveda kag si Sir Joe Anthony Serbatos, no, wala lang naton ganina pamangkot ang iyang question kay daw para iniya sa mga iban pagid nga in charge, no, sang DepEd sa iyang pamangkot na tuhoy sa proposed SDS Northern Iloilo. So siguro i-follow up naton ina sa assign, no, nga official sang DepEd. Anyways, madamo gid nga salamat sa mga live viewers naton, Sir Joe Anthony Serbatos kag sa iban pa nga nagatutok sa Facebook Live and sa tanan man nga nagapamati sa ila nga mga radyo. Sa ngalan ni Marian Grace Erenieta, akong inyo alagad Emero Santiagudo, and until next time, diri lang sa Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service